1,000 grams. Tapos, divide natin sa 31 grams. Subcutaneous injection tayo. So, tutusok natin siyang ganun dito. Hi guys! Magandang hapon at welcome to another episode ng ZNB Exotics. So mga guys, napakaganda ng hapon na ito. Maaraw at mainit. At kaya nagpapakain tayo ng ating mga tortoises. So ito si Antea na lumapit sa atin at lumalapit na rin si Atlas. So mga guys, itong video na to ay isang update sa isang baby sulcata tortoise natin na mayroong sakit noong nakaraang buwan. So kamustahin lang natin at tingnan natin kung ano ang lagay niya ngayon. Mga guys, etong baby tortoise na to ay inaalagaan natin na parang karaniwan. So kasabay niya mag-bask yung ibang mga tortoise, mag-soak sa warm water with electrolytes. Tapos pinapakain din natin siya ng mga gulay na merong calcium supplement. Kaya lang napansin ko kasi ang kanyang appetite ay on-off. So merong pagkakataon na kakain siya, meron din pagkakataon na hindi siya kumakain. So, netong mga nakarang araw, hindi siya masyadong kumakain. Pero nagpass siya ng urate saka ng dumi. Pero gusto ko pa rin siya i-check ngayon. So, guys, samahan nyo ako para makita natin kung ano ang lagay ng ating baby tortoise. So, guys, ito yung baby sulcata tortoise natin na merong sakit. Kung mapapansin nyo, hindi siya masyadong malikot. Pero ang kagandahan naman, hindi siya nakapikit talaga at dumidilat pa rin. So guys, kung mapapansin niyo yung front legs niya, medyo payat ito. Indication to na hindi siya masyado nakakakuha ng nutrition. Nababawasan na kasi ang muscle tone ng kanyang paa. Ito na pagkapayat ng isang tortoise. Kung makikita niyo yung isang baby tortoise natin na healthy, bilugan at mataba ang kanyang mga paa. Isang magandang sign na hindi nawawala ang muscle tone ng kanyang katawan. Dito, kung mapapansin nyo ang mata ng ating baby tortoise na ito ay very bright at medyo nakaumbok. Ang ibig sabihin, well hydrated ang baby tortoise na ito. Kung ikukumpara natin dito sa isa, kahit nakadilat ang ating baby tortoise, hindi siya masyadong bright at hindi nakaumbok ang kanyang mga mata. Ibig sabihin, meron ng pagkukulang sa hydration ang ating baby tortoise. Papakita ko ulit yung well-hydrated na baby tortoise natin. Dapat maging ganito ang mata ng ating baby tortoise. Nakaumbok at punong-puno ng buhay. So guys, mukhang kulang sa hydration ng ating baby tortoise. So kahit ino-offeran natin siya ng pagkain, minsan kumakain siya, minsan hindi. So kulang yung nutrition na nakuha niya, pati moisture. Kahit sinosoak natin siya ting morning, hindi pa rin pala naging sapat. So kulang pa rin siya sa hydration. So guys, meron tayong mga konting pwedeng gawin para hindi siya ma-dehydrate. So simulan na natin guys. So guys, para maiwasan natin ang pagka-dehydrate ng ating mga sulcata tortoise, lalo na kung hindi na gumagana yung soaking at yung pag-offer ng pagkain na tubig, so lilipat tayo sa medyo invasive na method. So magbibigay tayo ng lactated ringer solution. So meron na tong sodium chloride, sodium lactate solution, potassium chloride at calcium chloride. So ito guys, ginagawa nito ay unang-una hina-hydrate niya yung tortoise natin. So binabalance niya yung electrolytes, tapos pinipigilan niya yung pagkagutom ng muscle, so para hindi mawala yung muscle tone. Tapos ito rin yung napaka-importante para mag-function yung mga organs katulad ng liver, kidney, GI system niya, pati yung heart. So, ina-hydrate nito lahat para mag-function. So, magbibigay tayo nito. So, ang ratio ng ating lactated ringer sa isang sulcata tortoise ay around
10 ml to 30 ml per kilo per day. So, kung ating baby sulcata tortoise ay around 31 grams, so yung 1 kilo gawin nating grams, gawin nating 1,000 grams. Tapos, divide natin sa 31 grams. So, around 1,000 divided by 31. 91 ml. So, around 0.91 ml ng lactated ringer ang i-inject natin subcutaneously sa kanya. So, guys, tara, inject natin siya ng dextrose. So, inalis lang natin yung hangin. So, meron tayong around less than 1 ml ng lactated ringer. Ang next ay isprayan natin yung area na tutusukan natin ng karayom. Sprayan lang natin ng alcohol, then linisan natin. So guys, after natin sprayan yung area, hahawakan natin yung hind legs at i-spread lang natin. Dito natin lalagay yung fluid sa prefemoral pasa. So, ito yung injection. Tutusok lang natin siya dito sa merong hind legs. Below the skin lang. So, subcutaneous injection tayo. So, tutusok natin siyang ganun dito. Pagkatusok, ilalagay natin yung fluid. So, kung makikita nyo, nagbablob. So, umaangat yung balat. Ibig sabihin, pumapasok yung liquid. So, dito mag-stay yung IV fluid natin. Tapos, i-absorb ng kanyang katawan. So, within few hours, i-absorb niya na to. At, di-distribute to sa mga organs, sa mga cells, at tissue. So, pagkatapos, i-twist lang natin, alisin natin. So, punasan lang natin siya. Lagyan natin ng konting pressure para hindi mag-seepage, hindi lumabas. So, konti lang kasi ang elastic tissue ng mga reptiles, hindi katulad ng mammals. Pero, okay naman, wala naman. So guys, ganun lang natin siya i-injectionan ng subcutaneous fluids every day. So, para hindi siya ma-dehydrate. So, guys, after pala ng shot, nakita nyo nakadilat siya, oh. So, medyo maganda yung bright ng eyes niya. Mukha siyang alive. So, tuloy-tuloy lang natin to daily para matuloy-tuloy yung pagka-hydrate niya. Tapos, sana bumalik yung appetite niya at kumain na rin siya. So, yan guys. Ang ating baby sulcata tortoise na... So guys, after neto, ilalagay natin ang ating baby sulcata tortoise sa warm enclosure, mga around 30 degrees Celsius to 33 degrees Celsius para matrigger ang kanyang metabolism, mainitan ng kanyang katawan, para ma-absorb niya yung mga vitamins and minerals na mga nilagay natin. Tapos bukod doon, para mag-circulate yung kanyang dugo, pati ang kanyang mga fluids na kailangan naman ng kanyang organs para mag-function. So guys, maraming salamat sa pagsama sa akin sa episode na ito. Sana maging okay na ang ating baby sulcata tortoise. Sana tuloy-tuloy ang kanyang paglakas at makakain na siya ulit ng sarili niya. So, guys, maraming salamat. I-update ko ulit kayo. Guys, hanggang dito na lang. Paalam!